Ayan, okay guys. Narito tayo ngayon para i-review nga natin to. Itong XRM125 Dual Sport DSX Extreme. At ayon dun sa mga comments ay sasagutin natin yung ibang mga comments nila na about dito sa XRM125, yung mga disadvantage saka yung mga advantage. Ayan, unahin natin yung disadvantage nito, no? Ang disadvantage nito ay yung kanyang gear indicator. Wala siyang gear indicator. Hindi mo malalaman kung nasa segunda, tercera at kwarta ka na. Diba? Kaya siyempre pag apak mo primera, then sunod na apak mo segunda, then sunod na apak tercera, kwarta. So ganun lang, sasauluhin mo lang. So ibig sabihin, ang motor na to ay pang professional na yung parang semi-automatic talaga. Wala siyang gear indicator, hindi mo malalaman. Yung pala tumatakbo ka na kwarta na, gusto mo pang apakan. Minsan ganun ang nagagawa ko eh. Yung parang gustong gusto ko pa apakan. Kasi nga, parang naghahanap pa siya ng speed. Kasi mabilis talaga tong motor na to. Talagang ibibirit ka. Gusto ko pang apakan. Kung may pangkinta yata, talagang baka magkinta pa. Kaso, nakadesign siya as 125. So, kaya nga ang full speed nito o yung top speed nito ay pumapatak na 123 daw. Doon, ayon doon sa kasa at ayon doon sa test nitong itong XRM na to. So, syempre, ako naman hanggang 119 lang. Sa akin, sapat na yun, sulit na yun, break-in na yun para sa akin. Kasi lampas na ng 100. So, 125, hindi ka nalugi doon. Kapag may angkas, 97. Ayan. So, yun ang disadvantage niya. Wala siyang gear indicator. Pangalawa, na medyo disadvantage sa ko rito, yung kanyang ilaw. Yung kanyang ilaw ay kulay orange. Yung parang gold ang ilaw niya. Yung hindi siya light. So, papalitan lang natin. Although, pwede naman at least mapapalitan. Pero yung gear indicator, pwede naman sigurong malagyan. At yung ilaw, pwede naman. So, ibig sabihin, mag-aftermarket ka pa. So, yun. Yung signal light naman, isa yun sa mga medyo simple lang sa akin. Kasi, naka-oscillate. Ano kung masagi yun? Nakagarahe kunyari. Tapos may dalang mga bag, yung naglalakad. Tapos nasagi yung yung signal light mo. Mapipingas yun. Kaya, kung titingnan natin, isa yun sa mga disadvantage ng motor na to kapag mayroon kayong ganito. Ayan. At yung isa pang disadvantage na nakita ko rito ay yung kanyang gulong. So, i-design siya na parehas yung gulong niya, yung goma niya, what I mean is yung goma, ay 250, 2.50 parehas. So, samantalang yung ibang motor, kasi nga inaangkasan, yung nasa ulihan, medyo malaki. So, kaya mag-aftermarket na naman tayo. So, para at least, mamit natin yung gusto natin. So, yun lang ang nakita kong disadvantages nitong XRM125. Tapos, yung advantage naman niya ay yung kanyang forma. Yung kanyang forma ay talagang napakaganda ng forma, napakaastig ng forma. At
talagang pang off-road at ang on-road, dual sport na. Pero mostly, magagamit mo siya off-road. At mabilis pa rin siya kahit sa off-road. Pero kapag may top box ka, huwag mong gamitin sa off-road. Baka matanggal lang yung top box mo. Ayan. Kaya pag ginagamit namin ito sa off-road, ay tatanggalin ko yung top box. So since na may top box na siyang nilagay ko. So yun, ang mga advantage nito ay mabilis. Talagang hindi ka ibibitin sa overtaking. Hindi ka ibibitin sa paakyat. Mabilis talaga siya. Talagang maaasahan. Since na ang makina niya ay matibay Honda at yung tunog niya ay talagang napakabuo at talagang nangangalit yung tunog ng motor nito. Lalo na kapag na-break in mo na. Pero nung una, hindi pa nabi-break in, medyo tinatansya-tansya ko pa. Pero nung na-break in na, ayun, ang ganda-ganda ng tunog na talagang bruskong-brusko. Yun ang advantage nitong motor na to. At ang advantage pa nito ay relax na relax ang manibela mo, ang pagdadrive. Kasi nga talagang kita mo naman, medyo nakabuka siya ng konti. At talagang yung pagliko mo, walang kasagasagabal kapag ka magmamanibela ka. Hindi mo nga lang siya maisisingit sa mga maliliit na daanan. Pero kapag nasa road ka naman, napakaganda. Yun ang advantage nito. At isa pang advantage nito ay matipid. Matipid sa gas. So makakapag-save ka ng pera. At yung perang masisave mo, pwede mong ibili uli ng panibagong motor. Diba? Yan. Kaya yun ang advantage nitong motor na to. At another na advantage nito ay yung napili kong model ng motor ay parehas disc brake sa unahan at sa hulihan. Since na ito ay DSX Extreme, ay ganun siguro yung kanyang model at pagkakadesign ng engineer nito. Kasi nga extreme mabilis nga siya. Na dalawang prenong disc brake ang pipigil sa'yo. So yun ang kagandahan. Kaya nga lang, kapag preneno mo naman yung dalawa, hindi ka marunong magpreno at pinagsabay mo, iba ang kalalagyan mo. So kailangan, yung gagamit nito ay talagang marunong magmotor. Hindi lamang marunong magmotor, kundi talagang magaling. Yan ang napansin ko dito eh. Kasi siyempre, dun sa ibang mga motor ko naman na ginagamit, hindi siya ganon kaastigin. Pero ito talaga astig na astig talaga. At talagang kahit saan mo to irampa at dalhin, hindi ka niya ibibitin at hindi ka ipapahiya. Kaya kung bibili kayo ng motor na to, see to it na talagang matutuwa kayo. At titingnan nyo, mamimili na lang kayo ng kulay. Hindi nyo napipiliin kung hindi nyo na iisipin kung magaling o hindi magaling. Dahil talagang magaling tong motor na to. So ayan guys, na natin. Sana naman ay naunawaan natin at kung ano pa man yung mga bagay na nating itanong sa motor na to ay pwede nating itanong. Comments below and please don't forget to subscribe also to this channel. At ito ay isa sa mga channel pa natin na nagre-review ng mga motor. At naisipan ko lang na gawin ito para naman magkaroon ng idea yung iba. Para na kung sakali mang gusto nila itong XRM ay makakapag-decide sila na ito na lang ang kanilang bilhin. Ayan. So guys, hanggang dito na lang at sana ay nasa mabuti kayo at maayos ang inyong mga kalagayan sapagkat tayo ay patuloy na magra-rides hanggang sa patuloy nating
madiscover yung mga bagay-bagay dito sa motor na to. Sapagkat itong motor na to ay nakakapanibago, no? Hindi siya automatic, kundi may manual din siya. At advantage pa pala nito, nabanggit ko yung manual, meron siyang kick, no? Maliban kapag nalubat ka na, pwede mong magamit yung kanyang kick at mapapaandar mo pa. Kaya kung ikukumpara mo sa ibang motor, dito ka na. O, diba? Kaya ito ang napili ko. So, kung bakit ito yung aking motor ngayon na ginagamit. So, see you guys. God bless everyone. See you sa susunod na mga vlogs.